lakas. Salamat sa nagdaang isang linggo, Panginoon. Walang sinuman sa amin ang napahamak. Tunay nga na patuloy niyo ang pinaparanas sa amin ang inyong kabutihan, kagandahan loob, na sa kabila ng lahat na hindi kami karapat-dapat, kami ay inyong pinili, tinawag upang maglingkod sa inyo. At ngayong araw na ito, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat-lahat ng biyaya at pagpapala na aming patuloy na tinatanggap. Kaya muli, Panginoon, samahan at pangunahan niyo po kami sa araw na ito, sa aming pagtitipon. Pumagit na kayo sa amin, sa tulong at gabayan ng iyong Espiritong Banal. At kung ano man po ang nakikita ninyo na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, kami po ay inyong linisin, tawarin, hugasan kami sa lahat ng aming kasalanan. At pagmalain niyo po ang mga salita po ninyo na ipahahayag na aming tatanggapin, nawa ay mag-ministeryo ito sa aming mga puso. At anuman po ang aming mga kahilingan, pangangailangan, maging ito'y material, physical o spiritual, nagtitiwala po kami sa inyong mga salita ay nandoon po ang katugunan. Kaya ang lahat po ng ito ay amin ang binabalik sa inyo ng may papuri pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu sa Santo. Amen. Amen. Palakpakan na lang po natin. At kung meron po tayong Bible, kung meron kayong apps or ano man po ang nasa sa inyo, yung wala po, tayo tumingin sa ating PowerPoint sa slide para ating pong basahin itong mabuting balita ng Panginoon. Are you ready to receive the word of the Lord? Amen. Amen. At ang Gospel of the Lord according to Luke chapter 23. Ang mabuting balita ayon kay Lucas chapter 23. Magsisimula sa verse 44 hanggang sa verse 46. Ganito ang sinasabi. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn into. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Ating pupurihin, pasalamatan po natin ang Panginoon sa ating yung may positive po, pwede na po tayong makabupo mga brothers and sisters. Ang natitira na lang po natin na days or week, itong 40 days of journey of our Lent. The Lenten season is almost 1 week na lang po to go for Easter Sunday. At yan po sa 40 days po na yan, I hope and pray na meron pong blessing na hatid sa buhay natin. Not only sa material or physical aspect, but especially sa ating pong spiritual aspect o spiritual needs po natin. Tandaan niyo po, ang breakthrough ng ating buhay ay it does not depend on our physical or materials. Ang breakthrough po ng buhay ng isang Kristiyano ay nandun po sa spiritual. Amen. Opo, basta pag kayo po at tayo po ay nagkaroon ng breakthrough sa spiritual life po natin, lahat po ng physical at material, it follows the blessing. That's why we struggles in physical and material things because our spiritual life is nagiging weak, nagiging weak. And ang kamatayan po ng Panginoon ay nagdala po yun ng victory po sa buhay natin. Kung yun po ang pangahawakan natin. Okay, at let us begin our journey. Konting review ulit. Ito pong sinisiris ko na Jesus 7 Last Word from the Cross ay nagsimula po ako ng March 8. Dito po yun. March 8 is Friday. Tapos ang unang topic ko doon ay, Father, forgive me.
which is the word of forgiveness. Napakaganda, no? Unang-unang word ni Jesus bago po siya mamatay sa cross ay forgiveness. Hope and pray na lahat po ng mga Kristiyano, kung dumating man po yung punto na mamamatay na po, sana po makapagpatawad tayo. No? Amen. Huwag po natin bakunin doon sa alam niyo na yun, ha? Pangalawa po, March 12, and that is Tuesday, with me in paradise. Kung paano sinave ni Jesus yung isang magnanakaw sa tabi niya, na sabi niya, today you will be with me in my paradise. Yung magnanakaw na nalig sa kanya, sinave ni Jesus, and that is the word of salvation. Word of forgiveness and the word of salvation. And nandun si Mother Mary sa paanan niya doon sa cross, at ang kanyang beloved na alagad na hindi siya iniwan, si John the Beloved. Sabi ng Panginoon sa kay Mother Mary, "Woman, here is your son." At sabi niya kay John, "John, here is your mother." Bago mamatay ang Panginoon, itinagawbilin niya ang kanyang mahal na ina kay Juan. That is a word of care. A word of care. And then, noong Sunday, March 16, "Why have you forsaken me?" Pang-apat po yun. Nang tanghaling tapat na po ay ang Panginoon, naramdam niya na po yung sakit, hirap, pagod, etc. Halos mag-ring na po siya. Because all the sins of the world on that time is dala-dala niya na po. Siya na pong nag-represent ng sins of the world. Kaya iniwan po siya ng Ama. Sabi niya, "Father, my God, why have you forsaken me?" And that is a word of anguish or a word of abandonment. Tapos, ito pong March 19, Tuesday, "I thirst." That's a word of longing, yung kanyang pagkauhaw sa Panginoon, sa kanyang Ama, na makapiling o tapos makarating muli sa kanyang pinanggalingan. And then, nung Friday po, it is finished. Nang sinabi ni Jesus, "Father, it is finished." Hindi niya po sinabing, "Father, I am finished." Hindi po. It is shout, a cry of victory. Instead of being finished, but it is a word of victory. Ibig sabihin, nagtagumpay. Nagtagumpay siya. Yung tagumpay niya sa cross is para sa atin yun, hindi lang po para sa kanya. And today, eksakto po, Sunday, "Into your hands I commit my spirit." And then, after nun, nalagutan na po siya ng hininga, siya po ay namatay. At the last breath of the Lord Jesus Christ, napakaganda po ng kanyang sinabi, "Sa inyong mga kamay, itinatagubilin ko, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Yung kanyang buhay, yung meron siya nang nabuhay siya sa mundo. And when he said that, he breathed his last. "Into your hands I commit my spirit." Sa next week po, ang unang Tuesday po na gawain natin dito ay cancel po tayo dyan. That is a Holy Tuesday. And then, the following, yung March 29, Friday, Good Friday, wala rin po. Cancellation po yan ng ating weekdays fellowship. Maghanap na lang, ano lang po kayo, text lang po sa info kung ano po ang mga activity dyan sa week po na yan. At yung hindi po nakasunod sa series nitong 7 last word of Jesus from the cross, pwede niyo po yung i-view sa ating pong LSDI Macau chapter page sa Facebook. Ando doon po yun mga kapatid. Kompleto po siya doon mga kapatid. Kaya pwede niyo po yung panoorin pag nilayat. Ano po? Yan po ang magandang tulong sa atin ng technology. Kaya nga lang, kapag aasa rin tayo lagi sa technology, ay hindi po natin mararanasan ng personal na contact or access with the Lord. Iba kasi yung personal touch sa long distance or doon sa virtual or sa internet. Magkaiba po yun.
kilos doon ng Panginoon. Although, minimit pa rin tayo ng Panginoon. Parang sa inyo po, pag kayo po ay may minamahal, ano pong gusto nyo? Long distance or katabi? Kayo na pong sumagot nun. Wala na pong sasarap po sa katabi ko. Yung meron pong contact to each other. Meron pong physical na paalitan, communication. Iba po yun sa long distance, sa messenger call o video call or magkaiba po yun. Wala na pong sasarap po doon mga kapatid. Okay? At ngayon po ang ating pag-aralan, into your hands I commit my spirit. Mga kapatid, marami po tayong gusto sa Panginoon. May mga hinihiling tayo sa Kanya. May mga prayers po tayo. Lahat po ng gusto natin. Pero maliban lang sa isa na hindi natin gusto. Ano kaya yun? At yun po yung mamatay. Tama? Yes, yun yung mamatay. Siguro yung mga sawang-sawa na sa buhay nila, yung nag-aabang na doon sa tulay at gustong tumalon, yun ang gustong-gustong mamatay. Pero gusto nilang mamatay kasi punong-puno na sila, sawang-sawa na sila. Pero kung hindi naman sila dumating sa punto na yung palagay ko, hindi rin sila magpaplano magpakamatay. Bakit? Kasi ang kamatayan, inaayawan yan eh. Hindi lang inaayawan, kinakatakutan, iniilagan. Bakit? Eh tayo nga, di ba? Ganun na lang tayo magpursige sa mga parents natin. Sige, kahit 90 na, bawing-bawing na. 90 na, bawing-bawing na. Gusto mo pa rin mabuhay. Yung may katawan, nananalangin na, Lord, kunin mo na po ako. Yung mga mahal sa buhay, pray ng pray, Lord, mabuhay pa si nanay, mabuhay pa si lola, blah, 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 blah. Pansin po ninyo, mga kapatid. Everyone, mga kapatid, living in this world is a battle against death. Yan ang battle natin. Hindi lang yung mga sakit, problema, trabaho, family, mga kapwa natin. But one of our battle na pinaka huli natin haharapin, it is death. Death is going to come. Hindi mo mapipigilan yan eh. Pusa talagang darating eh. Darating siya at walang makakapigil, walang makakahadlang. May nauuna, may nauhuli, at meron din nauhuli, meron nauuna. Depende according to their time sa binigay ng Diyos. Pero kahit ang Diyos ay nagbibigay ng tamang panahon ng ating buhay dito sa mundong ito because only God knows, pwede natin yung paiksiin. Depende kung gaano ka ka-abusado, kung gaano ka rin kaingat, depende sa atin kung mapapahaba mo o mapapaiksi. Well, kahit gusto mong pahabain, kung may disgrasya sa labas na tsempuhan ka, wala rin. Yung iba naman, gustong magpakamatay, hindi mamatay-matay. Yung ayaw mamatay, ang bilis namatay agad. Kaya, hindi mo rin maano eh. Kasi, although ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin at siya ang nakakaalam ng oras natin, pero hindi nangangahulugan, kinokontrol niya, sasakupin niya na ang kalayaan mong magpasya, pumili at gumawa. Nasa iyo pa rin yun, mga kapatid. Kahit gusto ng Diyos, kung ayaw mo, wala magagawa ang Diyos kasi hindi niya pwedeng kunin sa atin ang kalayaan. Napakasarap ng pagmamahal. Binibigyan ka ng lalo. Amen? Sa mag-asawa, magkapatid, magkaibigan. Sige, kakain kayo, siya ang mamimili ng menu, ng ulam. Yung gusto mo, hindi masusunod, yung gusto niya masusunod. Magsha-shopping kayo, ang gusto mo kulay pink, gusto naman niya kulay blue. Siya pa rin masusunod. Manonood kayo ng movie, ang gusto niya drama, ay gusto mo gera. Siya pa rin masusunod. Mamamasyal kayo, gusto mo sa St. Paul Ruins, ang gusto niya naman doon sa may Taipa, sa may... di ba? Yung mga yun, wala ka ng freedom doon, wala ka ng choice. Sunod ka ng sunod, nagmamahal ka, sunod ka ng sunod, pero hindi ka masaya. Pero pag binigyan ka ng choice, kung ano gusto mong ulam, gusto mong damit, gusto mong panoorin, ganyan ang Diyos, hindi niya tayo, mahal niya tayo, pero hindi niya tayo control. Binibigay niya pa rin sa atin. Kaya,
When it comes to death, pwedeng mapaiksin, pwede rin mapahaba. Jesus' seventh statement from the cross tells us about death and how He died. Dito pa lang pinag-a-arguhan. Sabi nila, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya namatay? At kung si Jesus ay Diyos, bakit siya nagsabi, Ama ko, bakit mo ako iniwan, pinabayaan? Kung siya ay Diyos, bakit siya nauuhaw? Ang Diyos hindi naman namamatay, hindi rin naman nauuhaw. See? Ano pong gustong ipakita? These statements ni Jesus sa cross tells us about death and how He died. Mga kapatid, actually, ang Panginoon ay talagang namatay siya according to the Bible. Hindi ito fiction, etc. or myth. John 19:33 to 35, but when they came to Jesus and found that He was already dead, sino po to? Yung mga sundalo po. They did not break His legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear. Sinibat siya, bringing a sudden flow of blood and water. Verse 35, the man who saw it has given testimony na makita ito ng isang sundalo, nagbigay siya ng kanyang patutuo. Alin ang patutuo? That Jesus died actually. Patutuo niya, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testify so that you also may believe. Yung sulat nito ni John, sinusulat niya ito sa church na sinasabi niya, para maniwala rin kayo that Jesus died actually. Jesus tasted tasted death for every person. Talagang naranasan po ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Now, His death is not illusion. Totoo po yun. Hindi po yung illusion. Kung merong hindi naniniwala, well, hindi natin yung control. But according to the Bible, it's true. Because there is a testimony. He experiences it. He experienced it. Naranasan niya eh. Di ba? Now, sa Bible, pag sinabing death in the Bible, it applied to every believer as sleep. Hindi katulad sa Panginoon. Sa Panginoon na namatay siya, hindi naman talaga siya natulog. Nilibing siya, at on the third day, he rose again, then umakyat sa kanan ng trono ng Ama, at lumuklok doon po. Death in the Bible is applied to every believer as sleep. Sa mga Kristiyano po yun, sa nananalig po yun. Pag tayo po ay namatay, para lang daw po tayo natutulog. Tama po ba yun? Sabi ng 1 Thessalonians 4, verse 14, for we believe that Jesus died and rose again. So, we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Yung mga bubuhayin din ng Panginoon, yung mga natutulog, mga namatay sa Kanya, natutulog lang daw. Imagine, natutulog lang. Tapos pagdating ng Panginoon, bubuhayin niya ulit tayo. Hindi para magkaroon uli ng ganitong katawan na maghahanap ka uli ng boyfriend, ng asawa, ng trabaho, mag-abroad ka. Hindi. Yung resurrected body na yon is immortal na po yun. You don't need job, you don't need boyfriend, wives, husband. Hindi na, mga kapatid. So, another, iba ng dimension, iba na pong lugar ang pupuntahan. So, yun po. When we remember, pag ating pong naalala lagi natin na ang Panginoon talaga ay namatay sa atin, that means we don't have to fear death. Hindi ka na matatakot kung darating man ang kamatayan. Basta inaalala mo lagi na Panginoon namatay siya para sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay, bakit ako naligtas, bakit ako nagbago. Pag lagi mo sinasariwa na nanatili yun, na inaalala mo, hindi ka matatakot mamatay. Yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kanila, doon sila matatakot sa kamatayan. Kaya, iniilagan, inaayawan nila ang mamatay. Amen? Sino gusto mamatay? Diba? Ang hirap sagutin sa ngayon, diba? Ang hirap, kung maaari, iniiwasan natin. Pero, ayaw natin mamatay, pero dapat, hindi rin tayo takot sa kamatayan. Kasi, whether we like it or not, darating naman talaga. Tama yung gano'n. Pero kung ayaw mo na kamatayan, tapos natatakot ka, para mong sinabi na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, walang power, walang effect.
walang hatid, walang dating, walang impact meron. Kaya dapat, hindi tayo matakot kung dumating man. Kasi meron tayong mapangahawakan na pangako ng Diyos. Now, let us go on. 3 characteristics of Jesus' death should encourage us and take away any fear of death. 3 katangian ng kamatayan ng Panginoon. Hope and pray magkasya po yung gusto kong sabihin sa inyo. First is, He died on fidelity. Namatay siya ng confident, panataw. Yung at peace, may kapayapaan. Hindi yung mamamatay ka na, marami ka pang iniisip. Di ba? Yung ako yung labahan ko, yung pinamalengke ko, yung nasa rep, yung madami mo pang iniisip, mamamatay ka na lang. Yung parang kung pwede lang ilayo muna yung kamatayan dahil meron ka pang pupuntahan, may babayaran ka pa, may transaction ka pa, may i-withdraw ka pa, may kukunin ka pang incentive, interest, etc. Yung gulo, mga kapatid. Sabi ng Luke, the word commit, diba? Nandun yun sa word na yun sa, Father, into your hands I commit my spirit. Yun yung text natin kanina. Hinanapan ko ng meaning, according to the Bible, the original meaning ng word na yun na commit. The word commit means to entrust. Ipinagkatiwala. To entrust. Ipinagkatiwala. Ibig sabihin, from your hands, inilalagay mo sa kamay ng iba. Ibig sabihin, na siya na po ang hawak at siya ka magmamanage. To entrust. Yan po ang napakahirap hanapin ngayon dito sa panahon natin ngayon. Yung meron kang mapagkakatiwalaan. Kaya nga, iba sa inyo, hirap na hirap mag-abroad. Bakit? Yung mga nasa FB Live. Bakit? Kasi wala kang mapagkakatiwalaan. Yung iba naman, ang lalakas ng loob, kahit aalis sila at wala silang mapapagkatiwalaan, sige, tutuloy nila kahit wala silang mapapagkatiwalaan. Ibig sabihin, nagtitiwala pa rin sila sa hindi mapagkakatiwalaan. Di ba? Kasi umalis ka, wala kang tiwala, pero itinuloy mong mag-abroad. Bakit? Ang tawag doon ay sumusugal ka na nun, kahit hindi mo mapagkatiwalaan. Pag meron kang napagkakatiwalaan, magkakaroon ka rin ng kapanatagan na eh. Pero pag wala, hindi ka mapapanatag. When Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit, panatag na panatag ang kalooban niya. Walang regrets, walang worry, walang fear. Dahil alam niya, yung Ama na sumama sa kanya sa panahon ng kanyang habang nabubuhay pa siya sa mundo is hindi naman talaga siya iniwan. Kaya nandoon ang pagtitiwala niya. Parang ganun din, diba? Pag ang isang tao na pagkatiwalaan natin, ibinibigay natin lahat, pati yung mga sikreto natin. Diba? Kaya, depende sa pinagkakatiwalaan. Another one is to deposit with. Medyo mas malalim itong word na ito na to deposit. The word commit means to deposit with. Ito po ay terminology ng banking. Banking terminology po as a trust for protection. Example, pag nagdeposito ka ng pera sa bangko, para mong pinapahintulutan yung bangko na siya ang humawak at mag-ingat ng iyong pera. Ganun po ang ibig sabihin ng commit, to deposit. Yun po ang katumbas na salita niyan. Hindi ka magde-deposit ng pera mo kung wala kang tiwala. O siguro kung wala ka ng ibang choice, yun lang talaga napili mo na paglagyan ng pera mo, well, ano pa rin po yun? Part pa rin po yun ng pag-commit mo. At yung may hawak na ng pera mo, sila na ang mag-iingat nun. Sila na ang magpo-protect nun. To deposit with a trust for protection. Ibig sabihin,
Kaya mo dinideposit, pinagkakatiwala, kasi para maingatan nila habang wala sa iyo. Ang Panginoon, ang kamay ng Ama ng Panginoon sa Panginoong Jesus are safe and secure. Napaka-secure. Kaya, into your hands I commit my spirit. Now, lagay muna ako ng tanong. Are you placing your safety or security in the hands of God or in something or someone else? Bago tayo pumalakot. Konting, meditation. Inilalagay ba natin yung ating kaligtasan, ang ating seguridad sa kamay ng Diyos o sa ibang bagay o kung kani-kanino lang? Yan. Diyan nagkakaalaman. Kung merong mga dumarating sa buhay natin na pumapalpak, nasisira, nawawasak sa kabila ng ating effort at ininvest na lakas, abilidad para lang magkaroon ng mga bagay na dito sa mundong ito at pagkatapos at the end, babagsak, maglalaho ng parang bula. Ang sakit-sakit, Kuya Eddie. Diba? Ang hirap tanggapin. Mga kapatid, bakit po? What's wrong? Siguro, hindi man sa part mo because you are a trustful person, maaring nagkulang ka lang siguro ng pag-investigate, paghanap ng mga advantages and disadvantages, kulang ka lang sa info, pasok agad ng pasok, tira ng tira, decision ng decision. May merong advantage yung mabilis, pero may malaking advantages ang mabagal. Sa pagpili ng asawa, dapat mabagal din. Sa pagpili at pagpapasya mag-business, dapat maging mabagal din, lalo na kung papasok ka sa isang business. Lahat kailangan maging mabagal ka ngayon. Noon, pwedeng magbilis-bilis, pero ngayon, bagal-bagalan. Bakit? Kasi napakaraming scammers. Sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, nakapaikot yan, puro scammers yan. Kaya dapat maging mabagal. Bakit? Kasi ang dulo niyan, pain, wounds. Ang dulo niyan, pwede pang mauwi sa hindi lang disappointments, kundi yung mga tinatawag na depression. Maraming pinanggagalingan. Bakit? Don't kasi mo inilagay You place your life, your safety, your security in something or someone else. Kung dumating man yung punto na yon at hindi mo sa Diyos pinagkatiwala at dumating yon, tanggapin mo na lang. Ang isa kasing paraan para lumaya ka sa kabila ng mga hurts, kabiguan, ay acceptance. Tanggapin na lang. Pag natanggap mo na, mag-umpisa ka uli at maging maingat ka na kung saan mo ipi-place, ikukumit ang iyong safety and security. Ba? Kaya may blessing din yung mabigo, may blessing din yung masaktan kasi sa susunod, matututo ka na. Pero kung masasaktan ka uli, mabibigo ka uli, katangahan na po yun. Hindi na po yun exempted. Kaya be wise naman po, mga kapatid. You don't need to go to cemetery. Sa mga seminars po ang ibig ko sabihin. Hindi mo kailangan mag-seminars ng mga entrepreneur, university, mga sikat na colleges para lamang magkaroon ng wisdom. Ang wisdom galing sa Diyos, ang knowledge galing sa libro, galing sa college, sa school, galing sa internet. Pero ang wisdom galing sa Diyos. Amen. Amen? Okay, go. Let us go. Sa Luke 23, verse 46, Jesus said, ulitin ko ulit, with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. He died confidently. Bilisan ko ng konti. Why Jesus died confidently? Una, because He had the Father's presence. Napansin po ninyo, every time Jesus
Diyan po sa 7 last word po na yan, ang unang word ni Jesus, Father. Father kagad. Doon sa gitna, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Father uli. Tapos mamamatay na lang siya, malalagutan na lang siya ng hininga, Father, into your hands. Sabi niya, I commit my spirit. Imagine, sa 7 last word na yan, ang Panginoon 3 beses niyang binanggit, kinausap ang Ama. He had the Father's presence. Yun lagi ang nasa lips ni Jesus. Yun lagi namumutawi sa lips niya. Nung hinahanap siya ni Mary, babalik na sila Mary from Jerusalem doon sa kanilang Passover. Nagulat sila, wala na si Jesus. Yung pala naiwan siya sa temple. Sabi ni Mary, anak, bakit ka naman hindi nagsabi na balisan na kami sa kakahanap sa iyo? Sabi ni Jesus, hindi niyo po ba dapat alam na nandoon ako dapat sa tahanan ng aking Ama? Anong age yun? 12 years old. 12 years old pa lang siya ang lumalabas sa kanyang bibig, yung kanyang Ama, yung kanyang Father. Ano ibig sabihin niya? Nandoon lagi ang pagkilala niya sa presence ng kanyang Father. Now, another one siguro is, why Jesus died confidently? Because He had the Father's promise. Anong pangako ng Ama sa kanya? Sabi ng Psalm 31 verse 5, into your hands I commit my spirit, deliver me Lord, my faithful God. May pangako ang Diyos sa kanya. Hindi man siya iiwan at pababayaan ng kanyang Ama. Pero ang gusto talaga ng Ama, ng Father, is mamatay siya kasi siya ang sacrifice for the sins, for the forgiveness of sins of the world. Siya po ang nakataya talaga doon, mga kapatid. Although, pangako ng Diyos, iingatan siya, iningatan naman siya talaga ng Panginoon, pero kailangan niya pa rin din ang kalooban ng Ama. Hindi nangangahulugan, nalugi siya at hindi siya iningatan ng kanyang Ama. Sa katunayan, after 3 days, di ba? Sabi ng ating Apostle Creed, lumuklok siya sa kanan ng trono ng Ama. Jesus lived by God's word. Nabuhay ang Panginoon sa salita ng Diyos. Sabi ng Mateo chapter 4, yung kanyang temptation, 3 beses siyang sinubok, tinukso ng Diablo, 3 beses niya rin sinagot ang Diablo. Sabi niya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong mga bato, gawin mong tinapay. Sabi niya sa verse 4, it is written, man shall not live by bread alone. Nasusulat. Ano ibig sabihin doon? Nabubuhay talaga siya sa salita ng Diyos. Anak na siya ng Diyos, nabubuhay pa siya sa salita ng Diyos. Sabi niya ang pangalawang tukso, tumalon ka dito mula sa taluktok na ito, tumalon ka para ingatan ka ng Diyos. Sabi niya, do not put, na it is written, do not put your God to the test. Huwag mong subukin ang iyong Panginoon mong Diyos. Sabi doon, do not put your God to the test, sabi ng verse 7. At pagkatapos, panghuli, sabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng glory, lahat ng kayamanan dito sa mundong ito, sambahin mo lamang ako. Verse 10, sabi niya, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Every time Satan attacks him, tempts him, lagi siya may pinangahawakang salita ng Diyos. Imagine kung ganyan tayo, meron tayong pinangahawakan na salita ng Diyos. Hindi po tayo madadaig. Ang salita ng Diyos ay mga pangako ng Diyos. If we live by God's word, we can die by God's word. Pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, natural sa salita ka, sa Diyos ka rin mamamatay. Amen. Hindi pwedeng nabubuhay ka sa salita ng Diyos na hindi ka mabubuhay sa Diyos, sa salita niya. Kahit pagbalik-balik ta rin, mga kapatid. The only assurance natin is in God's word, in His promises, sa kanyang mga pangako. Sa pangatlo diyan, sa number 1 step natin, naglagay ko ng tatlong bakit, why Jesus died confidently, is because He had the Father's protection.
Sabi ng Luke 23, ulit, verse 46, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Many times, Jesus, ang buhay ng Panginoon, karamihan, kadalasan, ang buhay niya, laging nasa kamay ng sinners. O, laging nasa kamay. Nung wala na yatang moment sa buhay niya na hindi siya laging pinipersecute. Laging dumadaan sa mga mabibigat na mga challenges ng siya'y nabuhay. Sa mundong ito, parang makikita niyo ang Panginoon, kung pag binasa niyo lang yung mga gospel, talagang yung bawat moment, oras, araw ng kanyang buhay, lagi may mga against sa kanya. Hindi madali. Hindi madali yung kanyang buhay na inilagay sa mundong ito. Kung i-compare sa atin, napakalayo. Katulad yan, they took him. Jesus, okay, lagi po siyang hinuhuli, lagi po siyang ginugulo ng maraming taong kapaligid sa kanya. They bound him. Kaya nang dinakip na siya doon sa Garden of Gethsemane, siya po ay, sabi ni Jesus sa kanila, sa mga Roman soldier, ako nga, ang inyong hinahanap, hindi ako pulisan, sabi niya. Para, yun nga, gano'n yung trato sa kanya. They stripped him. Inubaran siya, tama, di ba? Inubaran siya eh. Kaya nga nung napako siya sa cross eh, ang isang balabal na lang ang nakabalot sa kanyang katawan. Not only that, he criticized. They criticized him. Di ba, anak yan ni ganito, ganyan. Saan siya kumuha ng karunungan? Hindi naman nag-aral yan. Kalaro namin yan ng patintero, tumbang preso, tsaka piko. Bakit kami maniniwala dyan? Ayan kapitbahay namin yan. They criticize him. Inaalihan daw siyang ng masamang espiritu, ganyan-ganyan. Pag nagpapalaya siya ng demonyo. Ang matindi nang hinuli siya, they crown him a thorn. Napakasakit po nun, yung koronang tinik. Yan ang ginawa sa kanya ng mga sinners. At ang pinaka-cruel sa lahat, yung ipako sa krus. Ang capital punishment ng mga Romans is crucifixion. Pag ikaw ay nakasuhan ng kamatayan ng Roman Empire, at ang kanilang death penalty is crucifixion. Ibig sabihin, ikaw ang karumbal-tumal, kahiyahiyang tao sa gobyerno sa panahon na yun. At yun ang ginawa kay Jesus. Kaya, lahat ng dumadaan, napapatingin doon sa Kalbaryo, sa krus, na kung saan siya nakapako, ay iyang-hiya. Nahihiya sila, kahiya-hiya ang dating ng Panginoon. Napakahirap po yung mga bagay na yan na pinagdaanan ng Panginoon. But on the cross, ito ang maganda, but on the cross, His life is in the hand of the Father. Nung nandoon siya sa baba, ang kanyang buhay ay laging nasa persecution ng kamay ng mga manunuligsa, mga naiinis, nagagalit sa kanya. Pero nang nasa cross na siya, safe na safe siya sa kamay ng kanyang Father. Amen? Palakpakan natin. Yes. Napansin po ninyo, saan po ang pinakaligtas nating lugar? Dito sa mundong ito, hindi tayo safe. Ang daming mga nakaabang sa labas, ang dami anytime, any place, anywhere, ang dami po, hindi po natin maaalintan ng mga kapatid. The safest place of our lives when we are in the fellowship or in the hands of God. Amen. Ang ibig ko sabihin, kapag ang buhay mo ay hawak ng Diyos, ginagabayan, pinangungunahan Kanya, iniingatan Kanya, pinoproteksyonan Kanya. That's why Jesus died confidently because He had the Father's protection. At tama nga naman,
Di ba? Hindi nyo maaawat mapipigilan sa pakikipagrelasyon, nasaktan ka. Sa pagmamahal mong pakikipagkaibigan, nasira ang buhay mo. Nagtrabaho ka, nadisgrasya, aksidente sa trabaho. Nag-abroad ka, minaltrato ka ng amo mo. May mga OFW, mga kababayan natin umuwi, nasa kabaho na lang, mga ganon. Ibig sabihin, wala tayong matibay na seguridad dito sa mundong ito. But in the hands of God, kaya nga dapat lahat tayo ng mga mananampalataya, mga believers, siguraduhin natin na in this world, we had the Father's protection. Ang kamay ng Diyos, hindi naman natin nakikita yun Magugulat na lang kayo, dapat madidisgrasya, mapapahamak, mapapasama ka sa isang trahedya, sa isang kalamidad. Pero hindi nangyayari. Bagkos, eto ka pa rin, buhay ka pa rin. Anong ibig sabihin nun? Nasa kamay ka ng Diyos. Amen. Amen? Pagkat nasa kamay tayo ng Diyos, ligtas tayo. Pero hindi nangangahulugan, kahit nasa kamay tayo ng Diyos, hindi nangangahulugan, wala tayong problema. Meron pa rin. Nandudong pa rin yung problema, hindi naman yun nawawala. Kaya nga lang, kahit may problema tayo, namamanage po yun kasi nasa kamay tayo ng Diyos. Amen. How about people, ng mga taong nabubuhay ngayon na wala sa kamay ng Diyos? Si Jesus, sabi niya, into your hands I commit my spirit. Bakit? He had the Father's protection. Bakit? Kasi nung nasa baba siya, wala namang inatupag sa kanya yung mga tao, kundi pasakitan lang siya, criticize siya, tuligsain siya, kontrahin siya, pagbintangan siya, wikaan siya ng mga masasama. Ngayon, nandoon na siya sa kamay ng kanyang ama. Panatag na siya. Ang gawain ng Panginoon ay isang safest place para sa atin. Bakit po? Pag nasa presensya ka ng Diyos, nasa kamay ka ng Diyos, yung ano lang, yung brown na microphone lang ang ibaba mo. Yung brown na microphone. Okay, balik mo ulit. Okay, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Now, sabi ni Jesus ng Psalm 31 verse 8, you have not given me into the hands of the enemy. Hindi mo ako binigay sa kamay ng mga kaaway. But have set my feet in spacious place. See? Pag nasa kamay ka ng kaaway, ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw. Lumiliit ang mundo mo. Diba? Kaya kita ninyo, yung mga taong daming kaaway, maliit sa kanila ang mundo. Yung mga taong punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal ng Diyos, ang luwag-luwag sa kanila ng mundo. Amen. Diba? Wala kang wala kang takot And number 2, 3 characteristic of Jesus' death should encourage us not to fear is He died willingly. Namatay siya ng usang loob. Walang pwersa. Walang dikta. Sabi ng John 10, verse 17 and 18, the reason my Father loves me is that I lay down my life. Ang dahilan kung ba't mahal na ako ng aking Ama dahil inialay ko ang aking buhay. Only to take it up again. At meron din akong power na kunin ito. Ibig sabihin, si Jesus, habang siya ay nabubuhay sa mundong ito, yung kanyang katapatan, pwede niyang gamitin. Bakit? Kasi katulad natin siya. Parang tayo, lahat tayo may rights. Lalo na sa ating bansa, kaya nga ang bansa natin ay democratic country, you have the rights to say, to tell, gusto mong mag-welcome, mag-rally, gusto mong sabihin, isigaw, may karapatan ka. Si Jesus, itong dahilan sa pagmamahal ng Ama sa akin, kaya ibinigay ko, inalay ko ang aking buhay, only to take it up again. So hindi nawawala yung kanyang rights. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Willingly. Usang loob niya ito. I have authority to lay it down.
Meron akong power na ibigay ito and authority to take it up again. This command I received from my Father. Pero, hindi ang karapatan niya ang ginamit niya, kundi ang kanyang kusang loob. Kusang loob. Nowhere in the Old Testament sacrifice ever died willingly. Walang ganun sa lumang tipan. Sa lumang tipan, hindi po ang pastol ang namamatay sa tupa, kundi ang tupa ang namamatay para may pagkain ang pastol. Oh, ganun po, no? At pilitan noon, hindi kusang loob. You have to obey. Kailangan mong sumunod. Pati yung requirements, ordinances, regulation. Gusto mong mag-alay, dapat yung i-alay mo, walang puto, walang libag, walang pulgas, etc. Dapat perfect, without blemish na lamb, or goat, or sheep. Hindi willingly. But when Jesus died, before Jesus laid down His life, He forgave His enemies. Oh. Napakabuti ng Panginoon. Mamatay na lang siya. Anong inuna niya? Patawarin ang mga kaaway niya. Ewan ko po, pag alam niyo pong malapit na po kayo, malapit na po tayo, sama ko na sarili ko, baka sabihin niyo. Kung pwede lang po, patawag niyo na yung mga kaaway ninyo. Kung hindi man makakarating, pa-text niyo po. Sabihin niyo, pinakalimutan ko na yung personalan natin dalawa. Pinapatawad na kita. Opo, kasi meron naman tayong social media, meron namang messenger, di ba? Meron eh. Noon, kung nandoon yun sa Davao, nandoon yun sa Ilocos, video call mo, di ba? Yung malapit. Pakicall siya, messenger. Bakit? Patatawarin ko na siya. Napakaganda po ng gano'n, mga kapatid. Kaso hindi po natin alam kung hanggang saan eh. But Jesus, before Jesus laid down His life, He forgave His enemy. Not only that, He gave salvation to the sinners. Pati yung pinaka-last minute na magnanakaw, naligtas pa. Last minute na po yun, ha? Naligtas pa siya. Kung last minute naligtas siya, how much more we are na napakarami nating minutes, hindi lang oras, araw, buwan, taon, ang dami-dami. Kaya napakalaki pa ng chances para masave. Ang kailangan lang, hanapin mong Panginoon, humanap ka ng prayer meeting, humanap ka ng gawain ng Diyos, at doon mo siya paglingkuran sambahin para maligtas ka. Amen? He cares for His mother. Tingnan niyo po, habang ang Panginoon nasa krus, pinakita niya pa rin pagmamahal niya sa kanyang ina. And, pinaka the best, He finished His work God gave Him to do. Sabi niya, yung nakaraan, Father, it is finished. Natapos niya. At the age of 33 years old, natapos niya. Tayo, 60 na, 70 na. Hanggang ngayon, kumakayod pa. Bakit? Bakit hindi pa tapos? Hindi pa tapos yung mga goal mo, pangarap mo, sa pamilya, sa mga anak, etc. Dapat pag mga 60 na, ini-enjoy mo na yung buhay mo eh. Diba? Hayaan nyo naman sila magtrabaho, hayaan nyo naman sila ang gumastos, hayaan nyo naman sila ang mag-desisyon, magpasya. Inabot na kayo ng senior hanggang ngayon. Dala-dala nyo pa rin yung para ikabubuhay naman nila para sa sarili nila. Kaya tuloy, hindi sila natututo. Hindi sila nag-grow, hindi sila lumalago. Bakit? Kasi inasa nyo na, pinahintulutan nyo na lang iasa sa inyo. Sabi daw nila, life begins at 40. Hindi umabot si Jesus ng 40, 33 lang siya eh. But, sinabi niya, Father, it is finished. Nakita niyo po ang Panginoon. Natapos niya at the age of 33. Pwede naman natin sigurong ma-accomplish yung lahat ng gusto natin sa buhay natin. At the age of 60, mga ganyan. Magbawas-bawas ka na ng load. Hindi yung load sa cellphone, ha? Ang ibig ko sabihin, magbawas-bawas ka na ng mga pasanin at bigatin mo sa buhay. Tanggapin mo.
Oh, tanggapin mo kung madapa siya, masugatan siya, mabigo siya, iwanan siya, tanggapin mo kasi buhay niya yun eh. Tingnan nyo rin naman ang sarili nyo, mga kapatid. Marami ka pang dapat gawin na hindi mo magawa-gawa kasi nga ang daming humahatak sa iyo sa baba. Buhay pa ba kayo? Amen! Ano nangyayari? Imbis na magawa mo ang dapat mong gawin, sila na ngayon ang ginagawa mo. Hindi ba mali yun? May pagkakamali din. May kanya-kanyang buhay eh. Pag nakapag-aral nyo na, nakapangasawa na, please. Oh. Bawasan nyo ng load nyo para sumaya buhay nyo. Wow. Anybody knows how long we live in this world? Meron bang nakakaalam kung gaano tayo katagal mabuhay sa mundong ito? Wala. We do not know how long God is going to permit us to live. Kung walang nakakaalam kung hanggang saan at kailan ang gaano kahaba ang buhay at edad natin at Diyos lang ang nakakaalam, dapat i-minimize, ano mo na, i-utilize mo na ang lahat ng bagay. Di ba? Enjoy nyo mga kapatid kasi life is very short. Di ba? Ngayon, kung talagang hindi pa, kung kailangan pa, sige, konting tiis lang. Pero kapag alam nyo nang nagastusan nyo na, napag-aral nyo na, nag-asawa na, yun na po ang pagkakataon. There's a right time for everything. Palagay ko, right time nyo rin naman. Amen. The last one, limited ang ating oras. The last one is, He died victoriously. Namatay siya ng matagumpay. The shout of Jesus, Father, it is finished. Father, forgive them, Father. Ganito, ganyan. Father, why have you forsaken me? Kung titingnan po ninyo yung mga word na yun, parang masasakla, parang bigong-bigo, parang talo, parang mahina, walang lakas, walang kakayanan. Nagkakamali po. Lahat po ng nabitawan niya doon sa cross ng Kalbaryo, kung isa-sum up yun, mga kapatid, that is a cry of victory. Tagumpay po iyon, mga kapatid. Kung yun ay tagumpay sa paningin ng Diyos at para kay Jesus, dapat tagumpay din natin yun. In fact, when Jesus died on the cross and He said, Father, I commit into your hands, I commit my spirit, nang nalagutan na siya ng hininga, yun po ay isang kaganapan ng tagumpay. When Jesus gave up His Spirit, several miracles took place. May mga himala na nangyari o naganap nang nasa krus siya. Una, basahin natin po dyan sa Matthew 27, 51, 52. At the moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Nang sinabi niyang, into your hands, I commit my spirit, at nalagutan na siya ng hininga at namatay siya, yung oras na yon, yung kortina sa templo mula sa top to bottom na punit. Kasi yung kortina na yon, yung po ang nagdi-divide between sinners and God. Hindi ka pwedeng umapproach sa trono ng Diyos sa mercy seat doon sa kabilang kortina, na lugar kung tawagin ay dakong kabanal-banalan, hanggat walang saserdote, walang pari na mag-mediator sa iyo. Yun ang ibig po sabihin nun, doon sa lumang tipan. Bakit napunit? Napunit mo kasi yon, pinapakita na yung makasalanan ay may access na sa Diyos. Amen. Hindi sinasabi na hindi natin kailangan ng mga instruments. Kailangan natin ng mga instrument para makarating tayo sa Panginoon. Pero, paano pag nasa oras at sandali ka ng nangangailangan ka, hindi ka ba pwedeng tumawag, Panginoon, iligtas mo po ako. Panginoon, tulungan mo po ako. Panginoon, pagpalain mo po ako. Kailangan niyo po ng tulong ng Panginoon. Ibig, ang point lang po doon is, we have a freedom to access to come to the Father, come to Him, pray unto Him. Ibig sabihin, meron na tayong access 24/7. Hindi sasabihin ng Diyos,
Ano ka ba naman? Kung kailan ka naman tumatawag, kung kailan ka naman nagdarasal, 1:00, 3:00, natutulog na ako, istorbo ka. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Binibigyan tayo ng Panginoon ng freedom to come to Him. Every time na meron tayong problema, meron tayong pangangailangan sa Kanya. Hindi lang yun mga kapatid, ang mababasa po natin dyan, yung mga libingan, yung mga bato na libingan ay nabuksan at may mga nabuhay. Imagine, nagkaroon pa ng resurrection. And the last, nagkaroon ng earthquake. Sa lumang tipan, yung earthquake, natakot yung mga Israelita kasi lumindol, kasi binigay yung utos ng Diyos. Nang mamatay si Jesus, ay nagkaroon ng earthquake. Yung earthquake po na yon ay earthquake na nagpapakita na ang Diyos ay nagtagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. In short, mga kapatid, Listen. para maging victorious tayo sa buhay natin, para hindi tayo matalo, madaig, malupig ng anumang mga problema, sakit, kahirapan, pag-uusig, etc. mga kapatid. Kung ano ang tinapos ni Jesus sa krus at napagtagumpayan niya, sa atin yon. Ibig ko sabihin, nagtagumpay tayo hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Jesus. Magkaiba yung nabubuhay ako ngayon bilang Kristiyano kasi gusto kong magtagumpay. Magkaiba yung nabubuhay ako bilang Kristiyano kasi tagumpay na ako. Magkaiba yon. Kung mabubuhay ka ngayon bilang Kristiyano para magtagumpay pa lang, pwede ka pang matalo. Pero kung alam mong tagumpay na ako bago ko mahakbang, bago ako nabubuhay, bago ako nagtatrabaho, bago ako nagpapatuloy, bago ako nagdidesisyon, tagumpay na ako, magkaiba yun sa kaya ako magdidesisyon, kikilos, gagawa, magtatrabaho, dahil kailangan ko magtagumpay, malaking pagkakaiba. Dapat ang ilagay natin, kaya ako ginagawa ito, kaya ako nabubuhay, kaya ako nagpapatuloy, dahil matagumpay na ako. Hindi lang yung sa matagumpay na ako. Amen? Tumayo tayo lahat. Panginoong Diyos, salamat po ng marami po sa inyo sa ngayong hapon. Salamat po, Panginoon, sa inyong kamatayan sa krus. At ang kamatayan na yon nagdala sa amin ng standing that we are victorious because of Jesus. Amen. Hindi po kami nabubuhay dahil para lamang po kami magtagumpay. Dahil kung kami po ay nabubuhay ngayon bilang mga anak ninyo para magtagumpay, Panginoon, parang kulang at hindi kumpleto ang inyong kamatayan sa krus. You are a perfect sacrifice once and for all. At salamat, tulungan niyo po kami mabuhay, Panginoon, na hawak, bit-bit at tinatayuan po namin ang tagumpay na ito. Kahit ano pa po ang masagupa, ang maranasan namin, kahit ano pa po ang mga hapdi, sakit, kabiguan na maranasan namin, hindi maaalis sa amin ang tagumpay ng Panginoon. Salamat, pagpalain niyo po lahat ng aming prayer requests, lahat ng aming gifts and offering, ang aming trabaho, ang aming employer, at ang mga nanonood ngayon sa FB Live, Panginoon ng Macau Chapter. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Dahil kami po ay mananagumpay, aming pong mararanasan ang lahat ng biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob niyo sa amin. We thank you, Lord, and we give you back all the glory and honor and praises in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.